Hello everyone, I'm Pastor Tamaka, Apostolic Believers of Christ International, this is your channel. The program like is share, subscribe, and post notification bell for update every day the new videos. Thank you so much. God bless us all. Magandang umaga po sa lahat sa atin mga viewers, listeners dito po sa ating YouTube channel, sa Facebook. Naway kapayapaan at habag biyan Diyos ay sumasa atin sa magitan ng ating Panginoon Kristo. Ito po yung lingkod, kay Kristo Jesus, Pastor Tamaka, Apostolic Believers for Christ International. Kapatid, sa oras na ito ay una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon sa palibagong araw naman na binigay po sa atin sa April 22, 2024. Na mga kapatid, ito ngayon ang ating kalagayan sa salimutan, magulong, digmaan sa Ukraine, sa Russia, sa Israel at sa Iran, UK at saka US, no? Lebanon, Hamas, kung Gaza, so Hezbollah. Marami po pang kapatid na kasikbit na lugar ang digmaan ngayon doon sa ibang bansa. Mga kapatid, tayo dito sa awa ng Diyos ay nakapagtrabaho tayo, nakakain tayo, at mga kapatid, wala tayong kaguluhan, no? Napaka peaceful po natin. Pero sa ibang bansa ngayon, ang iba hindi nakakain, ang iba po nagtatago, at ang iba nagluluksa dahil po sa mga pangyayari. Mga kapatid, ang lindol, bagyo, tsunami, may gutom, may salot, may landslide. So marami po mga pangyayari sa salimutan din na sabihin natin naranasan ng tao na talagang minsan po ay yan talaga ay kumakalas ng buhay. Na mga kapatid, sa ating panahon ngayon, ang pinakamalaga ang ating paghandaan, itong pagharap natin sa hukuman. Kasi maghanda man tayo na maiwas sa gira o digmaan, maiwas sa sakit, gutom, o lindol, bagyo, tsunami, landslide, ano pa bang mga pangyari, hindi natin maiwasan yan mga kapatid sapagkat mangyari talaga. Pero ang dapat natin iwasan ang impyerno. Ang impyerno mga kapatid ang pinakamalaga maiwasan natin, kasi doon yun na po ang pinakahuli na maranasan ng tao na hindi na po makaiwas. Dito maiwasan natin siguro sa magtago man tayo, hindi matamaan ng bala, or magtatrabaho para hindi magutom. No, diskarte, maraming paraan po para na maghanap buhay po tayo ng marangal. Pero mga kapatid, tandaan po natin na hindi po yan ang mahalaga. Hindi po yung mahalaga kasi ang buhay natin hawak po ng Panginoon. Kaya kahit magtago tayo, iiwas tayo, hindi maiwasan ang kamatayan. Yan po ang pinakamalaga malaman natin. Dahil hindi maiwasan ang kamatayan, so dapat lang na siguruhin po natin, mga kapatid, dapat siguruhin po natin na ang ating pag-alis sa limutan ay hindi po tayo mahantong doon sa dako kung lugar na minsan po hindi po natin inasahan. Kaya sinabi ng Panginoon kay Pedro, mga kapatid, sa John in chapter 21 in verse 18, na sabi ng Panginoon, Pedro, sa bata ka pa, ikaw lang masunod kung anong gusto mo. Siya mga kapatid, ikaw lang masunod kung anong gusto mo, at ikaw pupunta kung saan ka. Pero pagtanda mo na, iunat mo na yung makamay at iba na ang gabako sa iyo, at ihatid ka na sa lugar, hindi mo magustuhan. Yan mga kapatid. Now, haharap tayo sa hukuman at tanggapin natin na ayon sa ating gawa. Ito mga kapatid ay sinabi na sa Pablo sa 2 Corinthians in chapter 5 in verse 10. Yan po ang sinabi ni Apostol Pablo, haharap tayo sa hukuman ng Panginoon at tatanggap tayo ayon sa ating gawa. Tandaan po natin mga kapatid, ito po dapat malaman natin, hallelujah, sa ating kapanahonan habang nabubuhay tayo. Ito po sinabi ng Apostol Pablo sa 2 Corinthians in chapter 5 verse 10. Kapagkat haharap tayong lahat kay Kristo para hatulan,
Tatanggapin ng bawat isa ang nararapat na kabayaran sa kanyang mga ginawa, mabuti man o masama, nang nabubuhay pa siya sa mundong ito. Amen. Na mga kapatid, kapag namatay po tayo, hatol na po. Yan po ang wala na tayong magawa, sapagkat sa pangalawang buhay, ang ating harapin ang ayon sa ating gawa. Kasi minsan lang mamatay ang tao, pagkatapos hatol na. So yung mga kapatid, ang dapat ingatan natin na sana po harap tayo sa hukuman, makasulat po, no, ang ating pangalan sa aklatang buhay. Kasi pag hindi makasulat, ibubulit tayo sa dagat-dagatan apoy. Now sabi sa Pablo sa Hebrews chapter 9:27, tinakda sa mga tao ang mamatay ng minsan, at pagkatapos nito'y ang paghuhukom ng Diyos. Yan po ha. So, nakatakda ang tao mamatay minsan. At pagkatapos nito, ang paghuhukom ng Diyos. Dahil mga kapatid, tanda po natin na sa kanyang pagparito, itong pagligtas, kanyang mga hinirang, ito po ang ating hinihintay. Sapagkat ang pagparito niya, hindi kasali ang hatol dito. Hindi kasaling kasalanan. Sa kanyang pagparito, hindi upaakuhin ulit ang kasalanan. So, ibig sabihin, minamumay ng mga tao ngayon na makasalanan, hindi kasama dito. Sapagkat pagligtas pala ito. So dalawang beses po siya paparito. Sa huli niya na kapatid, pagbaba ng bagong langit mga lupa, dito na po gawin ng hatol. Now, sa muli niya pagparito, kasi naparito na po siya nagpapako sa cross. Sa pangalawang pagparito niya, ito muli pagparito niya, pagligtas ito. Hindi kasali ang hatol dito. Pero may parusa, mayroon. Parusahan po niya ang mga taong masama at may iniligtas. Now yan mga kapatid, ang dapat malaman natin. Sa verse 28, dito po sa Hebrews chapter 9:28. Noon din naman, minsan lang namatay si Kristo nang inihandog niya ang kanyang sarili para alisin ang kasalanan ng mga tao. At muli siyang babalik dito sa mundo. Hindi na para akuing muli ang kasalanan ng mga tao, kundi para iligtas ang mga taong naghihintay sa kanya. Ayan po ha. So babalik siya muli sa kanyang pangalawang pagparito. Hindi na po siya mga kapatid magpapako pa ulit para yung gawa ng kasalanan niya yun ay kanyang patawarin. Hindi po. Ang kanyang pagbabalik, pagligtas. Yan mga kapatid, pagligtas po ang pagbabalik ng Panginoon upang iligtas po tayo. So yan po ang ating inasahan. At saka yan mga kapatid, dapat malaman natin na dapat siguruhin natin ngayon na kapag namatay tayo, dapat nasa bahay tayo ng Panginoon. Hindi po tayo doon sa daigdig mga patay, sapagkat sa daigdig mga patay mga kapatid, may pereso nga doon, pero hindi pa sila makasama kasi ang mga kaluluwa na yan sa ilalim ng lupa, sa pareso ng kaluluwa, nandoon sila sa ngayon at saka ang kriminal na pinangakuha ng Panginoon. So hindi sila makasali na muling pagkabuhay na ito. Kasi ang makasali sa muling pagkabuhay na ito, yung kay Kristo lang po. Yung kay Kristo lang po. Yung kriminal po, hindi po nakasama ang Kristo yon, sapagkat namatay ang kriminal sa kanyang kasalanan. So yung kay Kristo lang po ang makasama ngayon sa muling pagkabuhay. So yung mga doon po sa lupa na mga matuwid, may paraiso doon na nilagyan po ni Lazaro at saka yung kriminal. Pero yung mga banal, yung mga propeta na mga lingkod ng Panginoon nasa langit na po ngayon. Yun po ang namamadali na po sila na sana hatulan na po ang sanlibutan. Namamadali na po sila mga batid. Ayon po sa Biblia, ito po yung pinatunayan sa Pahayag chapter 6 in verse 9 mga batid up to 11. Ganito po ang sinabi po sa Pahayag mga batid chapter 6 in verse 9 to 11. Pakinggan natin mga batid ang sinabi po ng Biblia. Tanggalin ng tupa ang ikalimang selyo, nakita ko sa ilalim ng altar ang kaluluwa ng mga taong pinatay dahil sa tapat na pangangaral nila ng salita ng Diyos. Sumisigaw sila ng malakas, Panginoong makapangyarihan, banal at tapat, gaano pa po kami katagal na maghihintay bago ninyo hatulan at parusahan ang mga taong pumatay sa amin? Bawat isa sa kanila ay binigyan ng puting damit at sinabihang maghintay ng kaunti pang panahon.
hanggang sa mabuo ang bilang ng kanilang mga kapatid at kapwa naglilingkod sa Diyos na papatayin ding tulad nila. Ayan mga kapatid. So habang pala na naghintay ang Panginoon ng panahon upang hatulan ang salimutan, yung mga kaluluwa na sa langit, nagmamadali na po. Sino po yung mga kaluluwa sa langit? Mga lingkod na ngaral ng salita ng Diyos nasa langit na po. Kaya dapat pala tayo mangaral at naglingkod tayo sa Panginoon para sa ating pagalis sa limutan mga kapatid ay doon tayo papunta. Ito yung pinatunayan po ni Apostol Pablo, kapatid, na ito po sinabi niya sa Filipos 1:23. Pakinggan natin si Apostol Pablo nagsalita dito. Tandaan po natin, napakahalaga po talaga malaman natin ito sapagkat ayaw ng Panginoon talaga na itong pag-asa natin ay mawala ng kabuluhan. Kasi dapat lang tayo mga kapatid, no? Dapat tayo makakaalam dito sapagkat sayang naman po ang panahon na binigyan ng Panginoon sa atin na masayang lang po. Hallelujah. Dito tayo mga kapatid sa 1:23 sa Filipos, pakinggan natin. Nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo, dahil ito ang mas mabuti. So gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo. So napakaliwanag po mga kapatid. Kapag namatay po tayo mga lingkod ng Panginoon, so 100% po na makasama na natin si Kristo. Kasi ito po sinabi ng Apostol Pablo, napakaliwanag po dito mga kapatid. Pakinggan natin ulit. Nahahati ang isip ko sa dalawa, ang mabuhay o ang mamatay. Gusto ko na sanang pumanaw para makapiling na si Kristo. Makapiling na si Kristo. Dahil ito ang mas mabuti. Ayan po, makapiling na. Pag sinabi makapiling na, so immediately, mga kapatid, talagang pagkamatay natin, makikita na natin ang Panginoon. Pero ang katawan natin, naiwan pa sa lupa. Kasi babangon na ito lahat mga kapatid. Pagparito ng Panginoon nasa alapaap, tayo ang mga patay po, tayo mga patayan na ngayon, kung lubin ng Diyos, babalik tayo sa lupa, naman aahon tayo. Mabubuhay tayo ulit. Dahil po, yun po talaga ang sinabi niya na mismo ang Panginoon Kristo ang bababa sa alapaap. Bababa sa alapaap. Mapatid ayon po sa 1 Thessalonians, pinatunayan ng Biblia mga kapatid, ito po talaga ay maliwanag sa 4:16-17. No? Pakinggan natin. Sa araw na iyon, ang Panginoon mismo ang bababa mula sa langit, kasabay ng malakas na utos. Maririnig ang pagtawag ng punong anghel at ang pagtunog ng trumpeta ng Diyos. Ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ang unang bubuhayin. Katapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. At makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Amen. Ayan mga kapatid, no? Napakaliwanag po ng Biblia na bababa ang Panginoon sa alapaap at ang mga patay na kay Kristo, na nampalataya kay Kristo, mauna po silang babangon at tayo mga buhay pa natitira sa panahon na yon ay isasama na tayo ng Panginoon na sasalubong sa Kanya doon sa alapaap at makasama na tayo sa lahat ng panahon. Katapos, ang mga buhay pa sa atin sa araw na iyon ay kasama nilang dadalhin sa mga ulap para salubungin ang Panginoon sa himpapawid. Makakasama na natin ang Panginoon magpakailanman. Verse 18. Kaya nga mga kapatid, pasiglahin ninyo ang isa't isa sa pamamagitan ng mga aral na ito. Amen. So kaya nga, gumawa tayo ng mga video mga kapatid para po mapasigla po o malakas tayo sa panampalataya at hindi po tayo daigin ng kaaway, no? Kasi sa salimutan na ito ay puno tayo ng kapighatian, no? Pero dapat malaman natin mga kapatid, itong pagharap mga kapatid, tanda po natin sa paghuhukom. Sabi sa Pablo talaga sa 10 verse, lahat ay harap. Pero kapag nalingkod tayo sa Panginoon, harapan tayo, pero sigurado po ang pangalan natin nakasulat sa aklat. Sapagkat, tandaan po natin mga kapatid,
yan ang pinakamalaga. Dapat makasulat ang ating pangalan sa aklat ng buhay. Nang ito pagbalik ng Panginoon, special po ito para po ito mga kapatid sa mga nanatiling tapat hanggang wakas, siya lang po ang maliligtas. So, mga kapatid, pakinggan natin si Mateo. Ganito po ang sulat sa 10:21-22 dito po sa Mateo. Sa panahong iyon, may mga taong ipagkakanulo ang kanilang kapatid para patayin. Ganoon din ang mga ama sa kanilang mga anak, at ang mga anak sa kanilang mga magulang. Kapopootan kayo ng lahat dahil sa pagsunod ninyo sa akin. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Yan po mga kapatid ha. Ngunit ang mananatiling tapat hanggang wakas ay maliligtas. Now, kahit na po kung kapupuotan tayo ng anak natin, kapupuotan tayo ng kapitbahay, ating mga kamag-anak, huwag tayo mahina. Dapat magpatuloy lang po tayo. Baka napuot yung anak mo, napuot yung asawa mo, napuot yung kapatid mo, napuot ka sa kanila, napuot ka na rin sa kanila, huwag naman. Delikado po mga kapatid. Kasi ang paghiganti po sa Panginoon, wala po sa atin. Kaya kung mapuot ka sa kapwa mo, at kinapupuotan ka ng kapwa mo, kinapupuotan mo rin, so walang makatupad po na utos ng Diyos na mahalin mo ay iyong kaaway. So ganun po. Kasi pag napupuot sa iyo ang kapwa mo, at saka hindi mo talaga mga kapatid matanggap, baka napupuot ka naman. So ibig sabihin, hindi po natin matupad ang sinabi, ibigin mo ay iyong kaaway, no? At ipanalangin ang mga naninira sa inyo. So dapat lang may makatupad, kasi ang paraiso talaga para lang po yung sanging masunurin sa Panginoon. Yun po ang dapat natin malaman. Kasi hindi pwede mga kapatid na kumpiyansa lang tayo ngayon na ito pala pagharap natin sa hukuman, ang ating pangalan hindi nakasulat sa aklat ng buhay. Pero tayo mga kapatid, sigurado na po nakasulat po ang pangalan sa aklat ng buhay. Naharap talaga tayong lahat. Tandaan po natin, wala tayong siguruan kung hindi natin alam ngayon ating pamumuhay. So dapat alam natin itong pamumuhay natin ngayon na harap tayo sa hukuman, na sana po ang buhay na walang hanggang ang ating makamtan. Kasi pag hindi makasulat ang pangalan sa aklat ng buhay, ibubulid tayo sa dagat-dagatan apoy. So mga kapatid, hindi naman natin nais yan. Ang dagat-dagatan apoy, so alam po natin dagat-dagatan apoy, talagang napakahirap po, no? Walang kapahingaan po, tulad isang mayaman na siya talaga ay nakapunta doon sa dagat-dagatan apoy. So wala po siyang nagawa, kundi talaga na mahirap talaga ang kanyang kalagayan. Kaya ganun tayo mga kapatid, pinaghandaan po natin lugar na yan, na hindi sana mga kapatid tayo mapunta doon, ahantong doon sa lugar na yan, kasi talagang mahirap po magpakailanman, wala pong kapahingaan, araw at gabi talaga ang impyerno. Lahat na makapunta doon, walang kapahingaan ng mga tao doon sa impyerno mga kapatid. Pakinggan natin ha, dito tayo sa Revelation, hanap ng chapter 19 in verse 20 and dito 20, no? Dito sa 20 mga kapatid. Hallelujah. Ngunit dinakip ang halimaw, dinakip din ang huwad at sinungaling na propeta na gumagawa ng mga himala para sa halimaw. Ang mga himalang ito ang ginamit niya upang dayain ang mga taong may tatak ng halimaw at sumasamba sa imahen nito. Silang dalawa ay itinapon ng buhay sa lawang apoy na may nagliliyab na asupre. Ayan mga kapatid, itapon sa lawan ng asupre itong mga huwad na propeta, ito pong halimaw, dahil po ito po ang gumawa po ng kababalagan ng time ng 666 hasta ang balang propeta ngayon nagtuturo po ng kasinungalingan. So dapat tandaan po natin mga kapatid, ito po magpakailanman po ito mga kapatid, magdurusa po sa 20 in verse 10 mga kapatid. Ang diablo at saka yung halimaw, magpakailanman po ito na parusa. Si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman.
Yan po ang dapat natin iwasan. Now, hindi maiwasan digmaan sa lugar ngayon ng Israel. Talagang nagka-tension ngayon ang Iran, no? Saka ang UK, ang US, Lebanon, itong Gaza, no? Sa Hamas, labanan pa rin itong Hezbollah, no? Marami pang mga kasikbit diyan na lugar. At saka natin alam kung itong gulo na ito ang hanggang kailan po, sapagkat ang Pilipinas ngayon at saka ang China hindi po masyado nagkaintindihan. Medyo mayroon mga something na mga isyo na hindi talaga nakabuti sa ating pandinig, na kung sakali mo ito talaga ay magkagulo, so baka madami na po ang Japan, sapagkat alay po ang Japan ng Pilipinas. So baka mangyari talaga, hindi natin asahan. So wala tayong magawa, sapagkat sinabi ng Biblia na maglaban-laban ang bansa laban sa bansa, no? Kaharian laban sa kaharian. So ito ngayon, nakipaglaban din sa kaharian, mga pastor, nagtuturo ng katotohanan tayo, mayroon namang kasinungalingan. Ito ang kaharian laban sa kaharian. Pero itong bansa laban sa bansa, hindi po ito talaga din maiwasan, sapagkat nakasulat sa Biblia. Salot, nangyari na po, nakaraan po ang COVID-19, mahigit ng 3 taon. Hanggang ngayon nga, may COVID pa rin na finding po, na sabihin natin, yung po ang nakita na sa mga balita, na mayroon pang napindingan pa rin na COVID hanggang sa mga panahon na ito. So kayo mga kapatid, mag-ipit na talaga panahonan natin. Pero ang ating ginagawa, ang ating nais natin na mapaghandaan natin ito pagharap sa hukuman. Kasi kung paghanda natin digmaan, bagyo, lindol, darating talaga lindol. Bagyo darating. Pag sinabi ng taga nasa na talagang may parating na bagyo, darating talaga yon. Hindi mo maiwasan yon. So naghanda ang mga tao na ang bahay nila ay patibayin, baka babagsak. Ang lindol po, darating lang po na inaasahan po ang lindol. So natin magawa dyan, sapagkat mangyari ito, sabi sa libutan tayo, itong kapanahon natin mga hindi po natin maiwasan ito, talagang mangyari ito ngayon sa ating kapanahonan. Pero ang sintro na ating pamuhay, dapat itong impyernong maiwasan. Dahil magpakailanman po ito, walang katapusan ang paghihirap. Si Satanas na dumaya sa kanila ay itatapon sa lawang apoy at asupre, na siya ring pinagtapunan ng halimaw at ng huwad at sinungaling na propeta. Magkakasama silang parurusahan at pahihirapan, araw-gabi, magpakailanman. Siya mga kapatid, pagkatapos po na matapon na po itong diablo, mula ang propeta, itong halimaw, ito gagawin na po ang hatol. So, malapit na po ito mangyari, sapagkat alam natin mga pangyari ngayon, nagpapadali po ito sa puperto ng Panginoon. At ito palatandaan lang po. Huwag na tulugan palatandaan na ito, sapagkat delikado po ang kalagayan natin. So, dapat lang mga kapatid, matuto tayo sa bawat araw na ating pamuhay. Huwag hayaan mga kapatid na itong ating pamuhay ngayon sa libutan, nakapokus tayo sa mga bagay po na may katapusan. Dapat itong salita ng Diyos, ito ang pagbigyan natin ng panahon, dahil po napakahirap po ang makapunta sa impyerno. Magpakailanman, itong digmaan may katapusan, itong salot may katapusan, itong lindol madali lang po, itong bagyo madali lang din yung bagyo, isang araw ba, 2 araw, tapos na. Na itong mga kapatid, gutom, kahit na kung sabihin natin gutom ang kapanahonan, pero may trabaho naman tayo para makabili tayo. Binigyan tayo ng Panginoon pagkataon, makabili tayo nagtatrabaho sa bawat araw. Pumali po mga kapatid, kung masaya na po tayo may pira, masaya na po tayo may negosyo, may bahay, may lupa, hindi po lang yan mga kapatid na dapat diyan lang tayo masaya sa mga bagay na yan. Dapat masaya tayo mga kapatid sa mga panahon na ito kung alam na po natin ang pupuntahan na ating kaluluwa. Kasi pag natin alam punta ng kaluluwa, baka mabigla po tayo na pagkamatay natin tulad ng mayaman, na namatay ang mayaman, pagbukas ng kanyang mata, ng kanyang kaluluwa, nakita si Abraham, si Lazaro nasa kabilang dako. Din sa kita may bangin po. Ganon po ang kalagayan natin. Si Lazaro, namatay si Lazaro. Hinatid siya ng anghel doon sa sinapupunan ni Abraham, at saka namatay naman ang mayaman. Dito siya nakalagay sa kabilang dako na tinatawag Hades, kung nag-alab na po. So mga kapatid, kung magtanong tayo siguro, walang tao na nais doon. Pero ang isang mayaman na siya po namatay,
ito po ay pinuprove ng Biblia na meron talagang lugar na hindi natin dapat yon mapuntahan. Sapagkat ang mayaman, grabe po ang kanyang nagmamakaawa. No? Nagmamakaawa kay mga Abraham na nakita po niya si Lazaro, si Abraham doon sa malayo, na samantala siya doon sa nag-aalab na apoy, si Abraham, si Lazaro doon sa paraiso ng kaluluwa. So wala siyang nagawa kundi siya tumawag kay mga Abraham, mga kapatid. No? Ito sinabi po sa Lucas 16:22 to 24. Pakinggan natin. Matay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay din ang mayaman at inilibing. At habang nagdurusa siya sa lugar ng mga patay, nakita niya sa malayo si Lazarus na kasama si Abraham. 24. Kaya tumawag siya, "Amang Abraham, maawa kayo sa akin. Utusan niyo po si Lazarus na isawsaw ang daliri niya sa tubig at ipatak sa dila ko para lumamig-lamig ang pakiramdam ko dahil hirap na hirap ako dito sa apoy." Ayan po. Na ito po nakasulatan po sa Biblia. At sinabi ng Panginoon sa Mateo Kabanata 5, talata 18. Sinabi ko siyang totoo, mawala hanggat may langit may lupa. Isang kudlit, kung isang tuldok lang sa nakasulat sa Biblia, ay hindi mawala ng kabuluhan. Ibig sabihin, totoo po ito. Totoo po ito. Hindi pwede na walang kabuluhan ito sapagkat totoo po ito talaga. May nag-alab na po pag namatay po tayo at saka may paraiso ng kaluluwa. Yung napaghandaan naman natin ito. Iba ka pa pinagandaan po natin. Paano tayo maging mayaman? Paano magkapira tayo? Hindi po yun ang dapat natin i-focus dyan ating sarili. Kundi, mga kapatid, ito din ang pinakamalaga. Dapat i-focus din natin ang ating sarili kung paano natin maiwasan ang ito nag-alab na po impyerno at saka itong paraiso sana mapuntahan natin. So yan sana ang pagsikapan natin. Hindi mali mangako, hindi mali mangarap. Basta tuparin mo ang pangako mo, huwag ka lang magsinungaling. At hindi maling mangarap, mga kapatid, kung ikaw, mga kapatid, mangarap, hindi ka magkasala. Kasi pangarap mo lang yon. Kaya sinabi nga ng Panginoon sa Proverbs 16 verse 1 na sa tao ang paghahangad kung pagpaplano, pero ang Diyos po nagbigay ng katuparan. So ganyan po tayo, mga kapatid. Ganyan po ating kalagayan. Yan mga kapatid, pinakamalaga, no? Napagsikapan natin na sana maiwasan po itong kinalagyan ng mayaman na nag-alab na apoy at papunta siya ng impyerno. So yung nag-alab na apoy, Hades po yan, yung impyerno yan. Sa pati impyerno, buksan na po yan pag araw na po ng hatol. Pag wala na pong langit at lupa, yung impyerno, mabuksan na po impyerno. So mga kapatid, sa ating panahon ngayon, dapat natin malaman kung itong ating pamuhay, talagang tama na ba ito? Wala na ba tayong dapat alalahanin? Kasi ang mayaman, doon siya nag-alab na apoy. So yan mga kapatid, ang sintro ng ating ginagawang mga video. Ito mga kapatid, ating pinapangaral ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos nakarating po hanggang sa mga patay. Na yung mga patay nga, nakarating pa doon ang magandang balita sa pagkamatay na ni Kristo mga kapatid, pupunta siya doon. At ipinangaral niya ito sa mga patay, ang salita ng Diyos. Na kahit patay na po sila sa panahon ni Noah, kasi yung mga kaluluwa na yon, yung pang panahon ni Noah na hindi po sila nakinig kay Noah, na habang ginawa ang daong. So almost 100 years ginawa ang daong, pero naanod talaga ang mga tao na hindi po namumuhay po ng matuwid. Kasi si Noah po, nangaral po ng pamuhay po ng matuwid. Pero ang mga tao nagpapatuloy sa kanilang mga gawain. Hindi po sila nagbigay ng panahon ng sinabi ni Noah na kailangan buhay ng matuwid sapagkat gumawa siya ng daong ng almost 100 years at natapos po yan, talagang naguno ang sanlibutan ng tubig. So mga kapatid, ito po ay ang sabi ng sulat ni Apostol Pedro in 1 Peter chapter 4 verse 6 na itong dahilan na nakarating po sa mga patay ang magandang balita. Ito ang dahilan kung bakit ipinangaral ang magandang balita sa mga taong patay na.
Nang sa ganoon, kahit patay na sila sa laman at mahatulan tulad ng lahat ng tao, mabubuhay pa rin sila sa espiritu gaya ng Diyos. Kaya po, nakarating po ito, magandang balita. Tanda po natin, 3 araw, 3 gabi lang po ito. Pinunta na po ng Kristo po ang mga kaluluwa doon, nakakulong, mga kapatid, at kanyang sinasabi doon, pinangaralan po niya sa kalagayan espiritual, kung siya ay kaluluwa, ay pinangaralan niya ang mga kaluluwa doon nakakulong. Na itong panahon ni Noah, dahil hindi po ang mga tao talaga nagbigay ng pagkataon kung ano talaga ang dapat nilang gawin, pamumuhay, para po na mabatid, maiwasan po, no? Para maiwasan po itong nag-alab na apoy, no? At saka impyerno po, pagdating po ng hatol, pagbukas na impyerno, talagang mapunta ang mga tao doon na hindi po talaga sinistalima ng Ebanghelyo ng ating Panginoon Kristo. Now sa 1 Peter chapter 3, in verse 18 up to 20, yan ito po sinabi ng Biblia. Pakinggan natin. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu. 1920? At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. So, sa kalagayan ng spiritual, kaluluwa, siya po ay nangaral po sa mga tao ng kabilanggo na hindi po sila sumampalataya sa kapanahon ni Noah. Dahil mga kapatid, ito ang purpose talaga na maparating po ang magandang balita kahit patay na po ang katawan pero buhay naman ang kanilang kaluluwa. At yung pinuntahan niya doon sa bilangguan sa ilalim ng lupa ng 3 araw, 3 gabi. Tuloy natin. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. So 8 tao lang, si Noe, 3 pamilya, asawa niya at ang asawa ng 3 anak niya. So yan mga kapatid, ang nakaligtas lang po sa baha sa panahon ni Noah. Sila lang po ang gumawa po ng daong na almost 100 years ginawa ang daong. Kasi nagkipag-usap ang Panginoon kay Noah is 500 years na po siya. Now, nang bumaha na po, 600 years na po si Noah. So ibig sabihin na inutusan ng Panginoon si Noah pag gumawa ng daong 500 years na bumalik ang Panginoon nagpakita, sabi niya, Noah, 7 araw na lang paulanan ko na ang lupa. So 600 na po si Noah. 600 years na po siya. So mahigit 100 taon lang talaga ginawa ang daong hanggang na natapos. Nagpakumbaba ang Diyos sa mga tao na ayaw talaga nila ang ginawa ng mga tao, ng sinuman lang, no? Nagapangasawa, nagapamana, kung ano pong man ang hanap buhay nila, na ayun na lang natupak nila. Kasi ito po sinabi ng Panginoon, kapatid, dito po sa Mateo chapter 24, kapatid, in verse 37, no? To 38. Ganito po ang sinabi ng Panginoon, mga kapatid. Kung ano ang mga ginawa ng mga tao noong kapanahunan ni Noe, ay ganoon din ang gagawin ng mga tao sa pagdating ko na anak ng tao. Nang mga araw na iyon, bago bumaha, ang mga tao ay nagsisikain, nagiinuman, at nagsisipag-asawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. So yan mga kapatid, no? Wala po sila natupak, nagsiinuman, naglalasing, nagpangasawa, nagpamana, kung ano pa ba hanap buhay nila, nagnegosyo. Kasi ano pa ba ang pamumuhay nila doon sa panahon ni Noah? Kasi matagal na taon din yun. Kasi namatay si Noah is 950 years. So kapano na po nila yun. Mataas po ang mga araw nila. Sila pinumuhay, ano kaya ang ginagawa nila. Pero pasama na pasama talaga sa paningin ng Diyos ang ginagawa ng tao. Pero kahit patay na po sila na nalumos ng tubig, kung sila po inalunod ng tubig, pinunta naman ng Panginoon Kristo 3 araw, 3 gabi, yung mga kaluluwa na yun. Ay sa kalagayan niya espiritual kung kaluluwa, pumunta siya doon at pinangaralan po sila. Na kahit patay na po sila, hinatulang ang katawan sa kanilang pagkasuwail,
hindi naniwala kay Noah, kasi si Noah po nangangaral po tungkol na matuwid na pamumuhay, pero ayaw pa rin nga maniwala. Hindi talaga sila sumusunod mga kapatid ng matuwid na pamumuhay. Kaya yun pong dahilan na talagang natuluyan sila. 2:5 pakinggan natin sa 2 Peter. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. Diba? So kahit gumawa si Noe ng daong, nangaral po siya ng matuwid na pamumuhay. Pero ang mga tao nag-asawa, nagpamana, nagiinom, o ano pa man ang buhay nila. Negosyo ba? Kung nag-ano lang po sila ng kuwan, nanim ba sila? Ano lang po nakapokus ang isipan nila. Sino gumawa ng daong? Walo lang po silang gumawa. 100 Diyos nagawa ang daong kasi may sukat po ang daong. No? May sukat ang daong gano'ng kalaki. 120 ang haba. At ang lapad is 75. Then 45 ang 65 ba yun? Tingnan natin ang sukat ng daong. Kaya mabot na 100 years. Kasi ang sukat ng daong mga kapatid, mahaba talaga ang sukat ng daong. Ganito po ang sinabi ng Biblia. Ganito po ang sabi ng Panginoon. Ayun ba yan. Pakinggan natin sa Genesis chapter 6:14 up to 17. No? Pakinggan natin ha. Ganito po mga kapatid. Ang sukat ng daong. Kaya ikaw, Noe, gumawa ka ng barko mula sa matibay na kahoy at gawan mo ito ng mga kwarto. Pagkatapos pahiran mo ng alkitran ang loob at labas ng barko. Gawin mo ito na may sukat na 450 talampakan ang haba. 450, no? Sukat. 450 po ang talampakan. So, 450 meters ang haba. 75 katalampakan, 75-45 tama. 75-45 75 talampakan ang luwang. 75 talampakan ang luwang. So 75 meter ang luwang, kaliwat kanan. Then ang taas at 45 talampakan ang taas. So pataas, pataas po. So 45 meter ang pataas. So ganun po kalaki ang daong. 450 meters ang haba. Front and backward, no, is 45 meters. Then ang luwang, kaliwat kanan 75 meters. Then ang taas, pataas 45 meters. Ganun po ang kalaki ng daong. Lagyan mo ng bubong ang barko. At lagyan mo ng agwat na kalahating metro ang dingding at ang bubong. So, ang tabla na ginagamit, kalahating meter. So, sabihin natin 3 dungaw ang bungbong na agwat. So, ganun po ang ginawa ni Noah na daong. Ang bungbong niya, ang bubong, is kalahating metro po ang bubong bawat tabla. So, yun po ang sinabi ng Panginoon. Gawan mo ang barko ng 3 palapag at lagyan ng pintuan sa gilid. So, 3 andana pala. Kasi 45 meters ang taas. So, 3 andana ang 3 andana ang sabi ng Panginoon. Kasi 45 meters ang taas. Tama, 3 andana kasi isang andana, halimbawa natin, isang andana is 45. Ano po yan? Ano po yan na is divide po 45 times 3, no? So yung mga kapatid, ang taas po ng daong 45 times 3. So yung mga kapatid is 14 meters. 14 meters ang isang andana. 15 meters ang isang andana kasi 45. So 15 meters ang isang andana. So 2 andana is 30, is 3 andana 45.
So 15 meters po ang agwat ng bawat palapag. So malaki. Kasi may mga hayop. So 3 andana po yan, ginawa ang daong. So ganun po, natagal lang po, 100 years ginawa kasi yan talaga ang kalaki ng daong. 450 ang haba, 75 ang luwang, left and right. Then ang taas 45. So ganun, tatlong palapag. So ganyan po ang ginawa. Imagine 8 katao lang gumawa ng laki na yan. Yung mga tao nag-asawa, nag-inuman, nagpamana, or ano pang hanap buhay nila, pinabayaan lang po si Noah. Ganun po ang nangyari. Ngayon mga kapatid, kahit napatay na po sila, pero pinuntahan pa rin ng Panginoon. Pinuntahan pa rin, pinangaralan pa rin sila. So ganun po kalaki po ang habag ng Diyos. Na kahit napatay na talaga, natulan talaga sila sa kamatayan. Dahil po sila talaga ay hindi na tumulong kay Noah na nangaral po ng matuwid na pumuhay. So ngayon mga kapatid, itong ating harapin, itong apoy na hindi mamatay, dapat maiwasan natin ito. Kapatid, dapat ito po ang ating kasi si Noah, magandang relasyon niya sa Panginoon habang namumuhay po siya. Tayo ngayon, magandang relasyon natin sa Panginoon. O baka lang po ang Diyos ang naisip sa ating magandang relasyon, pero tayo, hindi magandang relasyon sa Kanya. Tulad naman isang bubong, isang pamilya, isang sambayan, nagsasama isang sambayan, kung isa lang umiibig ng totoo, ang hindi isa, so magulo. At hindi magkaintindihan. Kasi isa lang po ang totoo may pag-ibig, yung isa, hindi po totoo may pag-ibig, kaya pinabayaan ng isa, habang isa ay nahirapan, yung isa naman ay hindi po tumutulong kung ano ang kahirapan ng kanyang pamilya na nakikita po niya. So ganun po, parang makasarili kung saan pa natin makasarili. Si Noah po, maganda relasyon sa Panginoon, sa sinabi sa Genesis. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. So ganun po, kaya naligtas siya sa baha kasi nagpagawa ang Panginoon ng daong para maligtas si Noah. Bakit? Kasi matuwid ang pamumuhay ni Noah. Yun po ang ibig sabihin. Hindi kinaligtas si Noah ng daong dahil na kagustuhan niya. Alam ng Diyos na giginamit niya sa libutan ng baha at ito ang paraan ng Diyos na itong daong na ito. So magitan po dito, maligtas talaga si Noah kasapagat nakita ng Diyos si Noah matuwid ang pamumuhay at maganda ang relasyon sa Diyos. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Noe. Si Noe ay makadiyos. Siya lang ang namumuhay na matuwid sa kapanahunan niya at malapit ang kanyang relasyon sa Diyos. May 3 siyang anak na lalaki na sina Shem, Ham at Japheth. So 3 anak ni lalaki. Imagine, 450 meters ang taas, 75 ang luwang, 45 ang taas. Ngayon, 3 anak lang nagtrabaho sa asawa ng anak niya. Bali-balo lang sila. Almost 100 years ginagawa ang daong. Ang tagal pa po kumbaba ng Diyos sa mga tao. Di ba? Sinabi dito ng ating binabasa dito po mga kapatid na ang Panginoon talaga nagpakumbaba sa mga panahon na ginawa pa ang daong. Balik tayo sa 2 Peter in chapter 2 in verse 5. Ganito po, nagpakumbaba ang Diyos. Hindi rin kinaawaan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kasamaan nila, kundi nilipol silang lahat sa baha. Tanging si Noe na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama ang nakaligtas. So, 8 lang sila. Now, dito tayo sa 1 Peter in chapter 3 in verse 18, kapatid. Ito po sinabi mga kapatid. Pakinggan natin. Ang tubig na ito ay larawan ng... Excuse me po. Umakyat po. Excuse me po. Sapagkat si Kristo nga'y pinatay kahit wala siyang nagawang masama, at minsan lang siya namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya na walang kasalanan ay pinatay alang-alang sa atin na mga makasalanan, para madala niya tayo sa Diyos. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa espiritu.
At sa kalagayan niyang espiritual, nangaral siya kahit sa mga espiritu ng mga taong nakabilanggo na hindi sumunod sa Diyos noong panahon ni Noe. Sa panahong iyon, matiyagang hinintay ng Diyos ang pagsampalataya nila sa Kanya habang ginagawa ang barko. Ngunit 8 tao lang ang sumampalataya at pumasok sa barko at nakaligtas sa tubig. Yan po 8 tao lang talaga sila noon. Apil lang kasama asawa niya, 3 anak, asawa ng kanyang anak. Yun po mga kapatid ang history ng Biblia. Mga kapatid, anong gawin natin? Patuloy pa ba tayo na tularan natin? Tandaan po natin. Sinabi talaga ng Panginoon sa Mateo 24 and verse 37 na kung ang ginawa ng mga tao sa kapanahon ni Noah, ganun din ang gawin ng mga tao ngayon sa kanyang pagbabalik. Mga kapatid, nakita na po ng Panginoon ang mga ugali ng tao hanggang sa mga panahon na ito. Kaya salamat sa Panginoon na iba tayo. Iba tayo sa mga tao sa libutan sapagkat tinuruan tayo ng Panginoon na tama. Tulad ni Noah na nakita ng Panginoon talaga na matuwid at magandang relasyon sa Diyos. Kaya gumawa ang Panginoon ng paraan para maligtas po si Noah sa baha na yon. So yung pong daong na yon, ganun din ang Panginoon ngayon. Itong Biblia, ito po ang paraan ng Diyos na itong Bible, dito natin matuklasan ang katotohanan, aral ng Diyos, at paano maging matatag po tayo hanggang sa kanyang pagparito. At yan mga kapatid, tinuruan po tayo, maiwasan natin ang impyerno, hindi po nakaiwas o naligtas ang mga tao sa baha. Pero ngayon ang impyerno, walang makaligtas din doon sa mga taong masama. Pero kung matuwin po natin tulad ni Noah na matuwid pa mo, may magandang relasyon sa Diyos, so humanap ang Panginoon paraan talaga na makagawa ng daong para maligtas sila sa baha. No ngayon, naparito pa ni Kristo ang kanyang isang anak, isinugo po ng Diyos upang siya ay magpapako sa cross upang iligtas tayo sa ating makasalanan. Ngayon mga kapatid, na umakyat sa langit, nag-iwan po siya ng utos sa mga apostol para turuan tayo at gawin natin ang mga aral ng mga apostol. Pero mga kapatid ngayon, kumusta mo natin? Talagang nasunod ba natin ang mga gawain natin na ito'y tinuturo ng mga apostol? Matuwid na pumuhay? Si Tito po nagsabi, sabi ni Tito sa 2:11 at sa 12, na naligtas tayo sa biyaya ng Diyos at nahayag na ito sa lahat ng tao. Walang makaiwas sa araw na ito sapagkat ang Biblia patunay, nahayag ito sa lahat ng tao. Kasi nung tao ngayon, nahayagan na po na minsan ng Diyos. Minsan itong mga bata nga, maliit pa, marunong na magpuri sa Panginoon. Nagkapagpasalamat na sa mga bata pa sila. So katayong mga matanda, wala ba tayong alam? Posible. Sinabi ni Tito, lahat ng tao, hinayag sa lahat ng tao, at saka verse 12, at ito ang nagturo sa atin sa pagtalikod sa makamundong pagnanasa. At mamuhay tayo sa mundo na ito, matuwid, maayos, makadiyos. Yung po naghintay ng pagpalit ng Panginoon. So, sa verse 13, habang naghintay tayo sa maluwalhati na dakila na ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yun po ating hinihintay. Sabi ko lang sa inyo, talagang yun talaga ang nais ninyo. Naghintay ba tayo talagang pagbalik ng Panginoon? O baka ayaw natin babalik ang Panginoon? Alam natin siguro na ang impyerno hindi talaga pwede sabihin natin tiisin ng tao sapagkat walang hanggang kaparusahan po yan. Kaya iwasan na po natin yung impyerno. Mamuhay ng matuwid, tulad din Noah, magandang relasyon sa Diyos. Sana ngayon, ang relasyon natin sa Diyos maganda. Tulad ng isang kasintahan, kung magandang relasyon, ay natili po. Kaya kung may magandang relasyon natin sa Diyos, natili po tayo na mamuhay po naman ka Diyos. Kasi yung sinabi po talaga ni Tito, na habang lumita sa libutan na ito, iwasan ang makamundong pagnanasa at mamuhay ng maayos, maka-Diyos, at ito mga kapatid, matuwid na pamumuhay. So sana po nakatulong ito sa atin ang mga video nito. Naway kapayapaan na bang ng Diyos ay sumasa atin lahat. Ito po yung lingkod, Pastor Tumaca, Apostolic Believers of Christ International, magsabi sa bawat isa, the grace of Jesus Christ be with us. Amen.